Jesus, kaya tayo naligtas at walang karapatan man o walang sino man ang pwede magmayabang na tayo ay dahil sa ating kabutihan, di ba, nasabi ko dati sa inyo, dahil sa ating kabutihan, hindi tayo maliligtas, hindi tayo mapupunta sa langit dahil sa ating kabutihan, kundi dahil lamang sa awa at biyaya ng Panginoong Jesus. Hindi porket mabuti akong anak, hindi porket mabuti akong tao, hindi porket matalino ako, nakakagawa ako ng, kunyari tinulungan ko si Ate Ira, kunyari tinulungan ko si Kyra, hindi dahil sa kabutihan ng tao kung bakit tayo naligtas. Yun ay dahil sa pinananiwala tayo sa Panginoong Jesus, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, at tayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya, tinanggap natin siya ng buong puso sa ating, saan? Sa ating puso. Kayo ba ay naniniwala kay Jesus? Opo. Kayo ba ay pinapasok niyo na ba si Jesus sa puso niyo? Opo. O lahat naman tayo tinanggap natin si Jesus. Lahat tayo kilala natin si Jesus. Pero alam niyo ba na ang Panginoong Jesus, hindi siya naghihintay lang ang Panginoong Jesus na tawagin natin siya at humingi ng tulong sa Kanya upang ang ating kaluluwa ay hindi mapunta sa impyerno. Inaantay niya lang tayo ng Panginoon. Ako po ay kumbaba po ako sa inyo upang ako po ay iligtas ninyo, alisin ninyo sa dagok ng kamatayan na ang aking pong buhay ay hindi lamang sa mundong ito, hindi lamang po para mabuhay sa mundong ito, kundi para mabuhay sa inyong salita. Ganon ang pagpapakumbaba. Gusto ko pong mapunta sa langit. Ayoko pong makita ang sarili ko sa impyerno. Ayoko pong makita ang sarili ko yung mga magulang ko na papuntang impyerno. Ang gusto ko po ay makasama ko po sila sa langit. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan, Panginoon. Kaya one time, nagsabi ako sa inyo na ang tanging daan ay ang Panginoong Jesus. Naniniwala ba kayo na si Jesus Christ ay kayang pagalingin ang lahat ng sakit na meron kayo? Opo. Katulad ng ginawa niya, tama yun, katulad ng ginawa niya sa taong ito, na pinagaling niya ang karamdaman ng taong ito. Yung pastor ko before, hindi ko alam kung dapat ito kwento, iba yung spirit sa akin ngayon. Yung pastor ko, sinabi niya sa akin, sabi niya sa akin, Stephanie, naniniwala ka ba na kayang tanggalin ng Panginoong Jesus ang demonyo sa puso mo? Ako kasi dati ng bata ako, punong-puno ako ng kasalanan. Punong-puno ako ng karumihan. Dati sa isip ko, gusto ko lang mag-TikTok. Gusto ko lang manood ng K-pop. BTS, EXO, ganun ako ng ganun dati. Ganun ang ginawa ko dati sa buong buhay ko. Ako ay bilang isang college student noon, ang ginawa ko lang noon, wala akong ginawa kundi mag-inom. Nagiinom ako, nag-iossi ako noon. Pero alam niyo ba, sinabi ng pastor ko, naniniwala ka ba na kayang alisin ng Panginoong Jesus yung masamang espiritu na nasa puso mo? And I said, opo, naniniwala ako. And up until now, andito ako, hindi para magyabang, hindi para magsabi na ako ay magaling, hindi para magsabi na ako ay marunong sa lahat, kundi narito ako upang isabihin sa inyo na merong isang tao na nagbago para sa akin. Dito ang tingin. Merong isang taong gumawa ng buhay niya. Merong isang taong nag-ako ng aking kasalanan. Merong isang taong namatay sa krus ng dahil sa akin. Nang dahil sa aking kasalanan before. And that is Jesus Christ. Ayoko sabihin sa inyo na ako ay matuwid. Dahil hindi ako matuwid. Hindi ako maayos sa tao. Kahit kailan hindi ako naging maayos. But yet, I do believe that Jesus Christ, the person na walang kasalanan sa buong mundo, ng tanging tao na walang kasalanan ay kilala ako. Kilala ang kakulangan ko. Kilala ang kailangan ko. Yun ay ang maligtas ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno. Hindi siya para sabihin na, gusto ko ito iligtas kasi ito'y magaling sa lahat. Hindi siya ganun. Ang Panginoong Jesus, gusto ka niya iligtas dahil mahal ka niya. Hindi yun para sa